Kapag nahihirapan ka na, maaari kang sumandal sa akin, Agnes. Sabi ko sa kanya. Napaangat ang tingin niya sa akin. Kita ko ang basa niyang mga mata. Hindi ka ba natatakot, Jello? Paano kapag dumating ang araw na hindi na lamang isang karamay ang magiging tingin ko sa'yo? Hindi ako nakasagot sa kanyang tanong. Paano kapag hindi na lamang isang sandalan ang kailangan ko? Dagdag pa niya. Ibibigay ko. Ibibigay ko kung ano man ang hanapin at kailanganin mo, Agnes. Kahit ano. Jello. Nagsimula iyon sa awa. Awa sa kanyang pinagdaanan. At awa sa mga karanasang kanyang sinikmuraan. Hanggang sa ang awa na yon ay nauwi sa isang bitag kung saan ay pareho kaming nahulog. Nung una, akala ko ay madali akong makakalabas dahil mababaw pa lang naman ang aking pagkahulog. Hanggang sa hindi ko na malayang, hindi ko na alam kung paano makakalabas at kung paano makakatakas. Magandang araw po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsuporta sa channel na ito. At naging malaking tulong sa akin na isang OFW ang maibsa ng lungkot at pananabik, dulot ng pag-iisa at pagkalayo sa pamilya. Isang pagbati nga po pala sa mga tulad kong OFW at lalo na sa mga OFW dito sa Dubai. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Jello. Isa akong mason dito sa Dubai. Ilang taon na rin mula nang makipagsapalaran ako sa bansang isa akong estranghero. Hindi naging madali ang lahat. Naalala ko pa nung ilang buwan pa lamang ako rito, ay uwing-uwi na ako. Nag-iiyakan pa kami ng misis ko sa tuwing nagvi-video call kami. Ngunit kailangang magtiis at magsumika para sa magandang kinabukasan ng dalawa naming anak. Nasanay na rin naman ako paglipas ng panahon. Unti-unti ko nang natutunan paano mag-adapt at makisama. Ngunit hindi nawawala yung lungkot at pananabik, lalo na kapag ako na lamang mag-isa sa tahimik kong apartment. Ramdam ko ang bigat ng responsibilidad. Ramdam ko na kahit gaano ko kamahal ang asawa ko at mga anak ko, may puwang sa puso ko na nananabik. Hindi sa pera, hindi sa bahay, kundi sa isang koneksyong hindi ko maintindihan. Hindi ko sinasadya, hindi ko hinahanap. Pero dumating ang pagkakataon na nagbukas ang isang pinto na hindi ko alam kung paano isasara. Hindi ko makakalimutan yung unang araw na nakita ko si Agnes. Biyernes noon, mainit, parang lutong-luto ang semento sa site. Nasa gilid ako ng scaffolding, nag-aayos ng mixtures, nang biglang may lumapit na HR staff, kasama ang safety officer. May bago raw assistant, document controller. Hindi ako interesado sa mga bagong tao sa totoo lang. Pare-pareho lang naman kasi kaming pawis, gutom at malayo sa pamilya. Pero napatingin ako nang mapansin ko siyang nakayuko. Mahigpit ang hawak sa bag. Parang laging handang tumakbo. Mga kabayan, sabi ng safety officers. Si Agnes, bagong lipat. Kayo muna bahala mag-orient sa kanya. Tumango lang ako. Pero napansin kong nanginginig yung kamay niya habang pinipirmahan ng forms. Pagdating ng break time, nakita ko siyang mag-isa sa sulok. Hindi kumakain. Ramdam mo kaagad yung lungkot sa mukha niya. Lumapit ako. Dala ang ekstrang tubig. Miss, inom ka muna. Mainit ngayon. Nagulat siya. Halatang hindi sanay na may nag-aabot ng kahit ano. Salamat. Jello, di ba? Mason? Ngumiti ako ng konti. Oo, ikaw yung bagong lipat? Tumango siya. Sabay bitaw ng buntong hininga na parang pinipilit huwag mapansin ng tao. Oo, bagong-bago. Sana kayanin ko. Mahinang sabi niya. Napatingin ako. Hindi lang ito pagod eh. May takot. May lalim.
Bakit naman hindi mo kaya? Tanong ko. Hindi ko alam kung bakit ko pa tinanong. Trabaho lang to. Kaya mo yan. Ngumiti siya, pero hindi umabot sa mata. Hindi sa trabaho ako kinakabahan. Sa mga tao. Hindi ko pa alam noon kung anong pinanggagalingan niya. Hindi ko pa alam kung anong bangin ang dinaanan niya bago makarating dito. Pero ramdam ko na may mabigat. At ang mas hindi ko maintindihan ay kung bakit parang curious ako at interesado. Kinagabihan sa accommodation, nadatnan ko siyang nakaupo sa hallway. Hawak ang cellphone. Yung ilaw ng screen, naka-flicker sa luha niya. Hindi ako mahilig makisawsaw sa problema ng iba. Pero hindi ko rin kayang magpanggap na wala akong nakita. Agnes, ayos ka lang? Tanong ko. Nagpuna siya bigla. Pilit na ngumiti. Ayos lang. Sumasabay lang sa pagod. Pero kita ko naman, hindi pagod yon. Sugatan. At hindi lang dahil sa trabaho. Tumabi ako sa kabilang upuan. May tamang distansya pa. Kung gusto mong magkwento, hindi naman ako madaldal. Makikinig lang ako. Saglit siyang tumingin sa akin. At doon ko unang nakita yung basag na itsura ng isang taong halos araw-araw sinusubok ng buhay. Jello, mahina niyang sabi. Pwede bang sa tamang panahon na lang? Tumango ako. Walang problema. Basta nandito lang ako. Hindi ko rin alam kung bakit ko nasabi yon. Hindi ko alam kung bakit ako nag-aalala. Pero mula noong gabing yon, naging rutina namin yung magkita, magbatian, at magkasabay maglakad pa uwi. At hindi ko alam, o hindi ko pa inaamin noon, na unti-unting nagbabago ang takbo ng araw ko. Dahil sa isang babaeng kararating lang. At ilang araw ko palang nakakasalamuha. Pagkalipas ng ilang araw, napansin kong mas madalas nang nakangiti si Agnes. Hindi yung malawak na ngiti, pero yung tipong hindi na mabigat ang bawat hinga niya. Tuwing lunch break, nauupo siya sa tabi ko. Dala ang maliit niyang baunan. Jello, meron ka bang extra na kutsara? Naiwan ko kasi yung akin. Sabi niya minsan, medyo nahihiya. Teka, meron pa yata rito. Hinahanap ko sa bag ko. Ayun oh. Pero wag mong sabihin, lagi mong nakakalimutan ah. Napailing siya. Tumawa ng konti. Hindi naman, minsan lang. Iniisip ko kasi kung nabilin ko ba yung ano ko kanina bago pumasok sa school. Napatingin ako. May anak ka? Tumango siya. Isa, lalaki, 6 years old. Hindi agad ako nasagot. Parang may kung anong kumalabit sa dibdib ko. Hindi ko alam kung ano. May asawa pala siya. Pero bakit ganon? Parang iba yung lungkot sa mata niya. May pamilya ka pala sa Pinas? Sabi ko. I tried to sound casual. Pero ramdam kong hindi ko naitago nang buo ang tono ko. Napayuko siya. Meron. Pero hindi ko alam kung masasabi ko pa ba na pamilya. Natingin siya sa sahig. Tapos tumawa ng mapait. Kasi mag-iisang taon pa lang ako rito sa Dubai. Nahuli ko ang asawa ko. Natigil ako sa pagkain. Ha? Na ano? Narongsen siya sa akin isang beses at kaagad niyang inansent. Nagduda na ako noon hanggang sa napatunayan ko nga nang mahuli ko sila mismo ng malapit kong kaibigan. Nang bumisita ito sa bahay namin para sana ipasya lang anak ko. Natahimik ang mesa. Pati hangin, parang tumigil. Hindi niya ako tiningnan. Binigyan lang ako ng ngiting pilit. Yung tibong pagod na pagod nang ipagtanggol ang sarili sa mundo. Hindi ko alam ang mararamdaman ko noon, Jello. Habang tinitiis ko ang lahat dito, nakakaya niyang pagtaksilan ako. Ako naman itong si tanga. Sarkastiko siyang napatawa.
Hindi naman kasi itong unang beses na nahuli ko siya. Nung una ko siyang nahuli, napagbuhatan pa niya ako ng kamay at napagtaasan ng boses. Akala ko baka nagbago na siya. Marahan kong tinapik ang likod niya. Hindi niya alam kung gaano kahirap ang pinagdadaanan ko rito. Sa totoo lang, bago ako mapunta rito, ay nanuluyan ako bilang kasambay sa isang pamilyang minaltrato lang ako. Nagulat ako sa sinabi niya. Mapait siyang napangiti. Pinagbubuhatan ako ng kamay, sinasampal, binubuhusan ng tubig, sinisigawan. Pero lahat ng yun tiniis ko. Tiniis ko lahat, Jello. Doon ko na na-realize. Kaya pala siya laging nagugulat kapag may malakas na tunog. Kaya pala ayaw niyang may lumalapit ng biglaan. Kaya pala, mataas ang balikat niya. Parang laging handang saluhin ang suntok. Agnes. Hindi ko alam kung ano ang tamang sabihin. Pero hindi ko ma-explain kung bakit ang bigat ng dibdib ko habang nakikinig. Napatingin siya sa akin. Salamat, Jello. Kasi kahit hindi mo pa ako ganun kakilala, nakikinig ka. Nagkatinginan kami ng sandali. Yung tahimik na matagal. Pero hindi awkward. Para kaming dalawang taong may hawak-hawak na basag at pareho naming alam na may delikadong parte sa kung paano kami nag-uusap. Pero wala kaming ginawang kahit na ano para pigilan. Simula ng araw na yon, parang may hindi na nabalik sa dati. Hindi ko alam kung alin. Yung distansya ba namin ni Agnes o yung sarili kong tiwala na kaya ko pang maging tuwid sa mundong tulad nito. Hindi ko naman siya laging kinakausap, pero napapansin kong hinahanap ko siya sa site kung dumating na ba, kung kumain ba, kung ayos lang ba. At sa hindi ko maintindihan na paraan, ganun din siya sa akin. Jello, may tubig ka ba riyan? Tanong niya sa lunch break, habang pawis na pawis ako sa paghahalo ng semento. Inabot ko agad. Meron. Huwag mo sabihing naubusan ka lagi, ha? Ngumiti siya ng mahina. Hindi, nakasanayan ko lang kasi na ako lang palagi. Hindi ko alam kung bakit ako natigilan sa linyang yon. Minsan naman, pauwi kami. Halos sabay lagi. Hindi naman namin pinaplano. Pareho lang talaga kaming napatapos sa parehong oras. Jello, may lakad ka ba bukas? Off natin, di ba? Siguro. Bakit? Wala. Baka gusto mong sumama mag-grocery? Kasi nakakatamad mag-isa. Hindi ko alam kung bakit pumayag ako. Hindi ko rin alam bakit parang natuwa ako na ako ang naisip niyang kasama. Nagtataka pa nga ako. Paano naging mas komportable siya sa akin? At paano naging ganon din ako sa kanya? Dumating ang isang araw na nahuli ko siyang nakaupo sa gilid ng barracks. Hawak ang isang maliit na papel. Tila natulala siya. Hindi gumagalaw. Lumapit ako. Agnes, ayos ka lang? Nagulat siya nang makita ako. Pilit ang ngiti. Si Mama. May sakit na naman. Ito yung mga gamot na kailangan niya. Tinanong ko si Kuya kung nagbigay na ba yung asawa ko sa gastusin. Sabi niya, wala raw ni isa. Nagkuyom siya ng kamao. Marahang nanginginig. Pero yung babae niya, nakapost pa kahapon. May bagong phone. Natahimik lang ako. Kasi ramdam ko, hindi niya hinahanap ang sagot. Hinihintay niya lang na may makinig. Napangiti siya ng malungkot. Alam mo, Jello, hindi ko alam kung mas tanga ako kasi nagtiwala pa ako. O mas matapang kasi kahit wasak na ako, pilit ko pa rin kinakaya rito para mabuhay. Tumingin siya sa akin. Yung tingin na parang humihingi ng tulong. Pero ayaw sabihin ng direkta. At doon ko nakita kung gaano kalalim ang sakit na iniwan sa kanya
ng tao na dapat nag-aalaga sa kanya. Habang tumatagal, hindi ko maiwasang masanay sa presensya niya, sa boses niya, sa kwento niyang madrama, sa tawa niyang pilit, pero totoo kapag nakokornehan ako. At unti-unti, nagiging delikado na. Napapansin ko ang sarili ko. Pag hindi ko siya nakikita pagpasok, parang may kulang. Pag hindi kami sabay umuuwi, parang may hinahanap. At minsan, siya mismo ang unang nagsasabi, "Jello, uwi ka na? Sabay na tayo." Isang gabi, pauwi kami. Malamig ang hangin. Kakaibang tahimik ang buong building. Napatingin siya sa langit. Tapos bigla na lang siyang nagsalita. "Jello, sa totoo lang, sa ilang taon na tiniis ko ang lahat, ngayon lang ako nakaramdam na ligtas ako at walang pahamak." Napalingon ako. "Bakit mo naman nasabi yan?" Huminto siya sa paglalakad. Tumingin siya sa akin. Diretso sa aking mga mata. "Kasi kapag kasama kita, hindi ko iniisip na may hahabol, may sisigaw, o may mananakit." Kumabog ang dibdib ko. Parang may kumurot sa loob. Hindi ko alam ang tamang sagot. Hindi ko alam kung anong tingin niya sa akin. Kaibigan lang? Sandalan? O nagiging mali na rin ang lahat? Pero bago ko pa man masabi ang kahit ano, biglang pumutok ang transformer sa kabilang building. Dinig namin ang isang malakas na tunog. Napahawak siya sa braso ko. Mabilis, halos reflex, at saglit siyang napatitig sa akin habang nanginginig. At doon ko naintindihan, hindi biro ang trauma niya. "Agnes." Hinawakan ko ang kamay niyang nanlalamig. Marahan. "Hindi kita pababayaan. Nandito lang ako." At doon nagsimula yung hindi namin sinabi ng direkta. Pero alam naming pareho. Mas lumalalim na kami kaysa sa dapat. Dahil sa pagputok na yon, nagkaroon ng temporary brownout sa area namin. Walang ilaw, walang aircon, tanging mahinang liwanag lang mula sa emergency bulb sa hallway. Hanggang sa makarating ako sa kwarto ko. Narinig ko siyang huminga ng malalim sa madilim na pasilyo. "Jello?" Mahina niyang tawag. Lumapit siya. Kita ko ang pagod sa mukha niya sa mahinang ilaw ng kanyang cellphone. At yung pagod na yon, may halong takot, may halong bigat, may halong paghahanap. "Pwede bang rito muna ako? Ang dilim kasi at natatakot akong mag-isa sa kwarto ko." Tumangulang ako. Hindi ko na naisip kung tama ba o mali. Ang nauna lang ay awa, pangunawa, at ang katotohanang matagal ko ng pilit na hindi tinitingnan. Pagpasok namin, tanging mga ilaw lamang sa aming cellphone ang nagbibigay ng liwanag. Umupo siya sa kama ko. Humahawak sa laylayan ng damit niya para hindi kabahan. Hindi kami nagsalita agad. Hanggang sa narinig namin ng isang malakas na tunog mula sa labas. Nagulat siya at parang pusa lang siyang napalapit. Hindi ko rin alam bakit hindi ako umatras. "Jello, ang hirap no?" Bulong niya sa dilim. "Ang alin?" "Lahat. Hindi ko makita ang mukha niya, pero ramdam ko ang paghinga niya ng mabilis. Ramdam ko rin kung paano unti-unting kumonte ang espasyo sa pagitan namin. At doon nagsimula ang mga sandaling hindi namin plinano. Walang boses, walang desisyon, walang malinaw na umpisa, kundi dalawang taong parehong pagod, parehong sugatan, parehong malungkot, at parehong nangungulila. Makapalang dilim pero malinaw ang bawat galaw. Kasunod ng mga bulong na mahina, ng paglapit na hindi namin pinag-isipan, ng mga hakbang na hindi dapat pero hindi rin namin mapigilan. Hanggang sa naramdaman ko ang lambot ng kanyang mga labi
Ang init ng palad niyang humawak sa braso ko. Ang paghinga niyang lumalapit sa akin. At ang katahimikan na puno ng mga salitang hindi masabi. At ang tanging namayani na lamang sa loob ng madilim kong kwarto ay mga impit naming halinghing. Kinabukasan, parang walang nangyari. O siguro, pilit lang naming ginagawa na wala. Pagkagising ko, wala na si Agnes sa kwarto. Iniwan niya lang ang maliit na papel sa ibabaw ng mesa ko. Salamat. Hindi ko alam kung paano haharapin pero salamat. Hindi ko matukoy kung saan siya nagpapasalamat. Sa pagdamay ko ba sa kanya? Sa pakikinig sa kanyang mga problema? O sa hindi namin inaasahang mangyari kagabi? Pagpasok namin sa site, hindi kami nag-usap. Pero ramdam ko yung paraan ng pag-iwas niya. Hindi galit, hindi takot, kundi para bang pinipilit niyang hindi ko tingnan dahil baka bumigay siya. At mas lalong bumigat sa dibdib ko. Bakit kapag umiiwas siya, mas lalo ko siyang hinahanap? Dumating ang lunch break. Nagkasabay kaming kumuha ng tubig sa dispenser. Ramdam ko ang pagdikit ng balikat niya sa braso ko kahit saglit lang. Hindi kami tumingin sa isa't isa. Pero sa isang iglap, sumabay yung alaala ng dilim kagabi. Yung init, yung lapit, yung katahimikan na puno ng kasalanan. Suminghot siya ng mahina at nag-iwas ng tingin. Jello, nagkamali tayo. Mahinang sabi niya. Napatungo ako. Alam ko. Pero kasunod nun, parang may gusto pang lumabas sa bibig ko. Pero nandito lang ako. Hindi ko kayang isnabin ka. Hindi ko alam kung bakit ko nasabi yon. Alam kong mali. Alam kong dapat lumayo. Pero sa tono ng boses niya, sa panginig ng kamay niyang mahigpit na nakahawak sa baso, alam kong kailangan niya ng kakampi. Sumapit ang gabi. Nakahiga ako sa aking kama. Ramdam ang pagod sa buong araw na pagtatrabaho. Narinig ko ang mahinang katok mula sa pintuan. Jello, pwede ba kitang makausap? Bungad niya nang buksan ko ang pinto. Pinapasok ko siya at doon niya binuhos ang lahat. Tumawag sa akin ang asawa ko. Napaupo siya, nanginginig. Sabi niya, kasalanan ko raw kung bakit siya naghanap ng iba. Dahil iniwan ko raw siya. Umupo ako sa tabi niya. Hindi ko siya hinawakan. Pero doon pa lang, ramdam ko ang sugat niyang mas malalim pa sa iniisip ko. Tumingala siya bigla. At doon ako nagkamali. Nandoon sa mga mata niya yung parehong tingin kagabi. Pagod, sakit, at paghahanap ng kahit sino, hindi siya tatanggihan sa sandaling yon. Hindi ko sinalubong ang tingin niya. Pero naniwala akong sapat na ang hindi ako umalis. At doon na naman, nangyari ang mga bagay na hindi na dapat maulit. Malinaw sa akin ang paglapit niyang hindi ko napigilan. Ang luha niyang dumampi sa balikat ko. Ang kamay kong hindi niya naitulak palayo. At ang gabing muling nagtapos sa katahimikang hindi namin mapangalanan. Pagalis niya pagkatapos, sarado ang ilaw ng kwarto ko. Pero mas madilim yung konsensyang dahan-dahang gumagapang sa akin. Hindi ko alam kung bakit mas naging mahirap ngayon. Dahil ba inulit namin? O dahil ngayon ko lang naramdaman na may kasalo ako sa lungkot sa pagkalayo ko sa aking asawa. Sa halip na gumaan, mas lalo akong natakot. Paano kung hindi ko na siya kayang bitawan? Pagkatapos ng pangalawang gabing yon, parang may hindi na kami masabi ng diretsyo. Ngunit mas naging malapit pa kami. Mas naging maingat. Mas naging tayo pero hindi pwede. Sa umaga, sabay kami minsan pababa sa apartment. Pero may isang hakbang na pagitan para hindi halata. Kapag break, minsan tatabi siya sa akin. Pero kunwari, may tinuturo lang sa papel. Sa cafeteria, sabay kaming kukuha ng tubig.
pero hindi magtatama ang tingin. Pero kahit ganon, may mga sandaling hindi namin mapigilan. Isang beses, nag-abot ang kamay namin sa mesa habang inaabot ko ang kutsara. Sobrang liit ng kilos, pero parang tumigil ang buong paligid. Tumingin siya sa akin. Mabilis, halos hindi halata. May ngiti. Yun bang ngiting nagtatago pero lumalabas pa rin? At sa isang iglap, naramdaman ko yun ulit. Ang lambing na hindi ko dapat hanapin sa ibang babae maliban sa aking asawa. Ang init na hindi ko dapat tinitikman at ang saya na hindi ko dapat inaangkin. At ang problema, hindi kasing bulag ang mga tao sa paligid namin. Habang nasa site kami, nilapitan ako ng isa sa mga kasamahan ko, si Ronnie. Tol, Sabay tapik sa balikat ko. napapansin ko lang sobrang close niya ni Agnes. Napakunot noo ako. Wala namang, Jello, Diretso tingin niya. may asawa ka. Hindi mo kailangan magpaliwanag sa akin. Pero huwag mo nang gawing komplikado. Gusto kong sumagot ng wala, pero walang lumalabas sa bibig ko. Kahit anong tago, lumalabas sa kilos. Ingat ka, tol. Nakakakita ang mga mata ng ibang tao nang hindi mo naiisip. Hindi ako nakasagot. Nagpatuloy lang siya sa ginagawa niya. Pero ako, naiwan akong tahimik, mabigat, at parang nadagana ng konsensyang hindi ko na matanggal. Nang gabing yon, paulit-ulit tumatakbo sa isip ko ang sinabi ni Ronnie. Paano ko nga ba nagawang pagtaksila ng asawa kong naghihintay sa Pinas? Pilit kong inilagay ang sarili ko sa kanyang posisyon. Paano kapag nalaman kong may iba pala siyang lalaking kinakalantare habang wala ako? Ano kayang mararamdaman ko? Binabagabag ako ng konsensya. Ngunit bakit hindi ko kayang itigil ang pagkakasalang ito? Sa tuwing naiisip ko ang mukha ni Agnes at sa tuwing naririnig ko ang boses niya, parang gusto kong ulit-ulitin ang nangyari sa amin noong mga nakaraang gabi. Bakit sa tuwing sinusubukan kong itigil ay mas lalo ko lamang ginugusto? Sa mga nakikinig ngayon, maaari niyo ba akong bigyan ng liwanag? Maaari niyo bang sagutin ang aking mga katanungan? Paano mo ba ititigil ang isang bagay na alam mong mali, pero hindi mo alam kung paano bibitawan? Paano ko na lamang haharapin ang sarili ko, ang asawa ko, ang Diyos, ang mga anak ko? Paano ko puputulin ng tuluyan ang isang koneksyong hindi ko na dapat pinasok, pero hindi ko na rin matanggal sa sistema ko? At higit sa lahat, paano ko babaguhin ang sarili ko bago tuluyang mawala sa akin ang mga taong dapat kong inuuna? Hindi ko po hinihingi na intindihin niyo ako. Hinihiling ko lang na mapakinggan. At ngayon, humihingi ako ng payo mula sa inyo na minsan ding nadapa, nagkamali, o napunta sa lugar na hindi niyo sinasadya. Muli, ito po si Jello. Naghihintay, nagtatanong, at umaasa na may sagot pa para sa taong gaya ko. Maraming salamat sa inyong lahat.